ito na yung kanin na niluto natin using the MP5 oil core roaster. Ang ganda. Ito yung gagamitin natin na paggawa ng ating burong Kapampangan. Ililipat ko lang siya doon para lumamig siya. Kasi kapag mainit ang kanin, may tendency na masira ang inyong buro or umamoy. Kasi anong mangyayari dyan, magkakaroon ng sabaw, which we're trying to avoid. Okay. Nailipat ko na yung kanin dun sa large bowl, and habang hinintay natin lumamig yan, medyo magtatabi-tabi muna si Rudo. Okay, umpisahan na natin ang burong Kapampangan. Unang gagawin natin dyan, lagyan natin ito ng asin. So yung base niya, lagyan natin ng asin. Then, lalagay tayo ng kanin dito sa base. Okay. Ito, layer ito. Hindi pwedeng ilagay lahat. Kanin muna dito sa lalim. Asin ulit dito sa ibabaw. Kasi nga, kaya bakit asin? Kasi mag-ferment na tayo ng kanin. So pagtapos ng asin, ganun tayo na i-layer din natin yung tilapia fillet na iniwain itong small pieces. Kalat lang natin para yung lasa ng isda, once na fermented na properly, fermented na siya, hindi nakakalat. Okay, lagyan natin konting asin, konti lang asin natin para pangit din naman kung sobra alat. Layer lang kanin, tapos tilapia, tapos kanin ulit. Yan na, naka-layer na sila, no? So susunod dyan, tatakpan na natin siya. So kaya ganito ang sinasalit natin para walang hangin na pumasok. Maya lalagyan ko ng tape dito para
secured. Tsaka lalagyan ko ng tape. Yan na siya, lalagyan ko siya ng tape. Tapos tape ito. Secured. At walang hangin na papasok. Isa pa. Mahirap na. Alam mo naman yung matitinik yun eh. Hindi natin